May lead na ang Department of Justice hinggil sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa na lumabas ng Senado noong madaling araw ng Huwebes, ilang oras matapos ang nangyaring putukan sa Senate Building. Bagamat hindi dinitalye, sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida, may hawak na silang impormasyon para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ng senador. Ayon kay Bida, walang order o kahit walang order for manhunt laban sa senador, may tuturing pa rin na valid ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Una rito, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin ang Department of Justice para pigilan ang posibleng pag-alis sa bansa ni De La Rosa. Bumuo na rin ang ahensya ng Special Panel of Prosecutors upang imbestigahan ang shooting incident sa Senado. Tunasay ngayon, ika-18 ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Senado, magkukunbina bilang impeachment court ngayong araw, alas 3 ng hapon. Petisyon naman ni Senator Bato sa Supreme Court kaugnay ng ICC arrest warrant nito, pinababasura naman ng OSG. Department of Justice may lead na sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Ang DOH naka-alerto naman kasunod ng deklarasyon ng Global Health Emergency ng WHO o World Health Organization dahil sa Ebola breakout. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, kasado na bukas, mag-full tank na kayo. Correction partner, Ebola outbreak pala yung warning ngayon ng WHO. Taas sa presyo nga ng produktong petrolyo ngayong araw yan at deadline ng amnesty sa real property tax, amilyar ito partner, itinakda sa July 5. Naarestong driver ng NBI nagpositibo sa can residue. Ayon naman sa pagsusuri ng Southern Police District. Radyo natin nationwide! Kami pong inyong tagapaghatid balita Jessica Santiago, Bobadilla. at Angelo Palmona sa detalye. Magkukunbina nga ang Senado ngayong araw na ito bilang impeachment court alas 3 ng hapon. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, formal na niyang ipinagbigay alam sa mga kasamahan niyang senador ang tungkol sa kanilang pagkukonbine para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa liham na ipinadala ni Cayetano, hinimok nito ang mga kapwa-senador magtungo sa Senate Session Hall alas 3 ng hapon, maghanda ng pagsusuot nila ng robes bilang senator judges. Gate ni Cayetano, ang presensya at kooperasyon ng kanyang mga kasamahan ay mahalaga para sa maayos at patas na impeachment proceedings. Una rito, tiniyak naman ng Senate President handa na ang mataas na kapulungan na gampanan ng kanilang constitutional duty at hindi nila ito i-delay laban ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Kasi nga port with. Yun. Naririnig na naman natin yung mga terms na ganyan, partner. At saka marami na naman magiging abogado ni Kuriling. At saka marami na naman ang mapupuyat mamayang gabi, partner. Nanawagan naman ang dalawang prominenteng religious congregation sa bansa na kaagad gampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty sa pamamagitan ng pag-convene bilang impeachment court upang masimula na ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa magkahiwalay na pahayag ng Iglesia Filipina Independiente o IFI at Episcopal Church in the Philippines o ECP, iginiit nila ang impeachment proceedings dapat maging transparent, makatotohanan, walang pinapanigan, walang political maneuvering o pagharang sa paglalabas ng ebidensya at katotohanan. Nagpahayag ng pagkabahala naman ang IFI at ECP sa magiging takbo ng impeachment trial matapos magkaroon ng kudita at pagbabago sa liderato ng Senado kasabay ng paglutang ni Senator Bato de la Rosa na 6 na buwang nagtago upang iwasan ang arrest warrant ng ICC bago maling tumakas ito at nasa ilalim ngayon ng custody ng Senate President na si Alan Peter Cayetano. Ayon kay Bishop Maximo Joel Porlares ng Iglesia Filipino Independiente, tila naging hadlang ang Senado sa proseso habang pinoprotektahan ang kapwa-senador na may posibleng pananagutan. Iginiit naman ni Prime Bishop Nestor Politic ng ECP na ang Senado ay hindi daw dapat maging kanlungan ng personalidad o alyansa kundi tagapagtanggol ng katotohanan, ng hustisya at ng rule of law. Suportado ng mga miyembro ng Caritas Philippine Social Action Network ang panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na huwag nang ipagpaliban ng Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ay ginawa ng Caritas isang araw bago ang pagkukunbin nga ng Senado bilang impeachment court.
Sa nilagdaang pahayag ng 167 ng mga pare, obispo at church leaders, ginitawag ng grupo na dapat sundin ng Senado ang mandato ng konstitusyon. Agad na ituloy ang impeachment bilang bahagi ng pagtalima sa rule of law. Inanyayahan din ng karetasang publiko anuman ng relihiyon o kinabibilangang simbahan magsagawa ng mga aktibidad bilang pagpapakita ng suporta ng proseso ng impeachment. Samantala, isang misa naman ang idinao sa EDSA Shrine para sa panawagan ng kapayapaan at pananagutan. Nakiisang ilang miyembro ng Kongreso at sa iba pang mga debotong Katoliko sa Mass for Peace and Accountability na ginanap sa EDSA Shrine kahapon huyan araw ng Linggo at ito'y pinangunahan ni Reverend Teodoro Bacani Jr. Kabilang sa mga dumalo na mga kongresista sina Representatives Percival Sendanya ng Party List Akbayan, Leila de Lima, Party List Mamamayang Liberal, Joel Chua, Manila 2nd District, Lawrence Defensor, Iloilo 3rd District, Jude Asidre, Party List Tingog at si Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Sina de Lima, Chua, Defensor at Ridon kabilang sa mga mambabatas na napili para maging bahagi ng 11-member prosecution team na kumakatawan sa mababang kapulungan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa sinabing misa o nasabing misa, nanawagan naman si Reverend Bacani sa Senado gampanan ang kanilang tungkulin sa bansa at hindi sa mga alyansang pampolitika, mga dynasty o mga personalidad. Hindi naman kumbensido ang maraming Pilipino na walang kinalaman ang nangyaring Senate coup sa nakabimbing impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Itong naging obserbasyon ng sociology professor na si Professor Louis Montemar ng Polytechnic University of the Philippines, kasunod nga ng leadership change sa Senado. Ayon kay Montemar, kahit magpaliwanag ang mga politiko, nananatili pa rin sa isip ng maraming mamamayan na ang pangunahing layunin ng Senate ko ay pagpaliban ang proseso ng pananagutan. Sinabi pa niya kailangan ng konkretong hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Senado. At ngayong araw nga, magsisimula na ang impeachment trial. Nanawagan naman si Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador partner unahin daw ang interes ng bayan. At ginawa ni Bacani ang panawagan isang araw bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin si VP Sara Duterte. Sa misa nga na ginanap kahapon sa EDSA Shrine, sinabi ni Bacani na ang mga senador hindi dapat maging sunod-sunuran sa sinumang opisyal kundi dapat maglingkod sa taong bayan. Mensahe pa ni Bacani, hindi tao ni VP Sara ang isang senador kundi tao ng bayan. Bilang isa sa mga sumulat ng 1987 Constitution o Philippine Constitution, binigyan din ni Bacani ang forthwith nangangahulugan na agad. Agad na ibig sabihin ay simulan na ang impeachment trial, alinsunod naman ito sa konstitusyon. Pero may ruling ng Korte Suprema eh. Doon nga sa mga naunang petisyon, di ba? Ang forthwith ay hindi nangangahulugan na bukas. Na immediately. Yun ay reasonable time kung kailan handa na ang Senado. Baka ibig sabihin lang yan, partner, wag nang magpatumpik-tumpik. Ayan. Ganon. Pero wala naman pagtumpik-tumpik eh. Kukonbin na nga Agad-agad na nga. gumamya eh. So, anyway, tingnan ho natin. Pero at least doon makikita buhay ang demokrasya at malayang nakapagbibigay ng pananaw ang lahat. Pero sana naman ay wag maging one-sided. True. Dapat kung bukas tayo sa paghiling ng katarungan, bukas din tayo sa pag-unawa kung ano yung mga maipipresentang ebidensya. Maging open-minded tayo. Yun. At higit sa lahat, habang dinidinig yan, huwag din ho natin kalimutan, meron din hong mga nagnakaw ng mas malalaki na hindi pa rin napapanagot hanggang Kaya ngayon. nga, dadagdag na naman to sa isipin natin, partner. Hindi pa nga tapos, parang walang nare-resolve. Ano? Meron naman daw na malapit na. Oo. Hindi pa rin yun. Malapit pa lang. Oo. Hintayin natin. Ikaw naman excited ka rin eh. Oo. Huwag kang magmadali. Easy lang. Nakatakdang magsumite ng komento ang kampo ni Senator Bato de la Rosa. Kaugnay naman ang hirit na temporary restraining order para mapigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato, natapos na ang kanilang draft ng dokumentong isusumite sa Korte Suprema, ngunit tinitingnan pa niya kung pwede pandagdagan ito ng mga komento mula sa ibang magagaling na abogado na gustong tumulong sa kanilang panig. Itong paliwanag ni Attorney Torion.
I intend to file this on or before 2 o'clock in the afternoon today. Okay. Kasi ang deadline namin Tuesday. Oo. Pero hindi na kami maghihintay sa Tuesday. Ginukuha ko lang yung mga iba ding mga comments ng iba nating mga kaibigang mga abogado kasi may mga iba ding mga kaibigan nating abogado who wants to help. Baka naman nila sasabihin hindi natin sila pinakikinggan. Ina-assess natin yung kanilang mga opinions din. We will find ways how to integrate it in our finished reply already, no? Samantala, pinababasura naman ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang petisyon na inihain ni Senator Bato de la Rosa para huyan harangin ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ayon sa OSG, maaaring ipatupad ng gobyerno ang arrest warrant mula sa ICC. Alinsunod yan sa batas at international obligations ng bansa. Iginiit din ito na hindi maaaring humingi ng proteksyon sa korte ang isang individual na pilit umiiwas sa pagkakaaresto at hindi dapat gamitin ang batas para makatakas sa kanyang pananagutan. Matatandaan humiling si De La Rosa sa korte na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO para sa arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Hindi naman tinanggap ng Senado ang sabina ng Office of the Ombudsman kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senate Building noong Miyerkules, May 13, yung may habulan partner. Ayon kay OMB Boying Remulla, ayaw daw tanggapin ng mataas na kapulungan ang kanilang process server kahit may notice na ito. Gayon pa man nanindigan si Remulla na itinuturing ng served ang nasabing sabina. Una nang sinabi ng Ombudsman na inisyuhan nila ng sabina ang Senado para makakuha ng CCTV footage sa gusali bilang bahagi ng investigasyon sa nangyaring putukan noong nakaraang linggo. Ang problema, Ano problema? yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Ha? Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alan Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman, Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Ibig Kasi sabihin, may notice na sila. Ibig sabihin yung sinampina mo yun sa press conference mo, isasampina mo lahat ng records. Makita mo lang yung facts. Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin ng Senado. Oo. Pero kasi nag-issue na ng suspension against kay Aplaska, yung Sergeant at Arms ng Senado. Yun, sinususpindi na. Preventive suspension. Ang tanong, bakit walang preventive suspension kay Matibag? Di ba? Bakit? Oo, bakit Yun ang nasa tanong nila. ano? Bakit si Mau Aplaska lang ang inisyuhan Na-suspend. ng suspension? Bakit? Si Matibag may problema din dun eh. Wala naman palang utos na sa kanya. Sinabi, di ba? Stand down. Bakit nandun? Nung una, sinabi niya sa presidente at sinabi niya sa media, walang NBI dun. Yun pala. Kaya nga nagkaputukan, may NBI eh. O sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Yun. At saka Kaya tanong, nga dapat makita yung CCTV partner. hindi lang yun, partner. Ang tanong nga, bakit si Aplaska lang ang sinuspindi? Oo nga. Di ba? Baka si Aplaska pa lang ang naiimbestigahan, pero dapat imbestigahan sunod-sunod yung partner, di ba? sabay-sabay. Anyway, basta ako, ngayon, dapat malaman din ng publiko na kung kayo po'y may sirang tubo, sirang kuryente, sirang pinto, pwede ho kayong tumawag pala sa NBI. Di ba? Kasi, kaya daw nagpunta. Kaya daw nagpunta yung mga NBI kasi pakiusap ni PGM Week Biloso, ayusin yung pinto doon dahil i-secure yung pinto kasi daw labas-masok na yung mga tao doon sa Oo kanila. nga, bakit NBI partner? Hindi ko maintindihan. Wala ang laki-laki ng pera ng ng GSIS, wala para silang pang-maintenance. Pangalawa, kung gusto i-secure, di ba may security agency sila? Oo. O kung wala security, di ba may police? Bakit ang NBI na dapat sensational crimes lang yung inaasikaso? Bago sila tawagin, partner, Bago sila di ba? tawagan, di ba? Ang daming layer na po pwede mong bakit sila? Ang problema kasi dito, partner, inuuto ka na ng harapan, pinaniniwalaan mo pa. Radyo natin nationwide. Yan ang masaklap dito, partner eh. Diba, sabi ko nga, sige, mag-utuan kayo dyan, bababa ang presyo ng gasolina. Hindi, bababa ang presyo ng bilihin. Hindi, magtrabaho kayo. Naniniwala naman si nating Senate President Franklin Drilon, dapat akuin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang buong pananagutan
sa insidente ng putukan sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay Drilon, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Senate President ang buong compound ng Senado, kaya siya ang pangunahing responsable sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa loob ng institusyon. Sinabi ni Drilon na batay sa kanyang pananaw, nawala ng kontrol si Cayetano sa sitwasyon ng sumiklab ang komprontasyon sa pagitan ng Senate Security at ng iba pang mga otoridad. Yan man, hindi tahasang nananawagan si Drilon na magbitiw na sa pwesto si Cayetano at sinabi niyang nasa pagpapasya ng mismong Senate President kung dapat ba siyang bumaba sa tungkulin. Ito partner, kita mo yung anggulong yun. Bakit biglang pagbibitiw ni Cayetano ang hihingin mo? Eh, ang sumugod mga taga-NBI. Oo nga. Baka iniiba yung usapan, partner. Hindi ko nga maintindihan. Anyway, balita yan, kaya binasa lang natin. Mag-commercial break ka muna tayo. Yun, ang malungkot ko kasi dito, yung bang halatang-halata mo ng Pinaiikot lang. pinaiikot lang tayo, di ba? Hindi, dapat dito tumayo ng presidente at sabihin ng presidente, hoy, tumigil kayo ha, pati ako binobola nyo. Bakit, partner? Kasi di ba nagsalita ang presidente? Oo. Sabi niya, walang NBI. May meme nga na lumabas na parang nagkakagulo na sa Senado, di ba, Oo, partner? Ang sabi lang daw ng presidente, tumawag, di ba? Tumawag. Oo. Kamusta kayo dyan sa Senado? Hindi, di ba nagsabi ang Ano na, presidente? kamusta na kayo dyan? Walang NBI doon. Sabi daw ni Matibag, walang baril yung mga NBI. May pumutok, di ba? Naku, hindi ko maintindihan. Hindi naman binawi. Hindi naman kinurek. Oo. Hindi, alam ho ninyo sa mata ho ng publiko, pare-pareho ho kayo eh. Di ba? Hindi kayo transparent sa mga sinasabi nyo. Pagkatapos, ang sususpindihin nyo si Aplaska. Bakit hindi si Matibag? Hindi dapat, para patas ang laban, suspindihin nyo silang pareho. Oo. Yung isa nagsisinungaling. Bakit may unang lumabas na report na mukhang sa NBI na hanay galing yung putok, partner? Tapos ngayon wala na tayong update, di ba? Hindi, positive yung pulis eh. Ay, yung NBI agent na nakuna ng nahuli nila O eh. bakit hindi nga, partner? Itanong natin sa bituin. Gusto mo ba ituloy pa natin to? Itanong natin sa bolang kristal, partner. Ay, wag. Hula din. Baka bolahin lang din tayo. Ay, Diyos, may ginawang buhay ito. Oo. Ay, In the nako. meantime, sabi ko nga, bukas, ang tabayanan po ninyo, tataas ang halaga ng gasolina. Pa rin. Oo. Hindi mo maintindihan, ito ba'y sinasadya nilang lituhin ng taong bayan, entertain tayo para makalimutan natin na kung kumakalam ang inyong simpmura, manood na lang kayo ng sarswela sa Senado. Mag-comment na lang kayo sa mga nangyayari sa mag-comment FB. na lang kayo sa nangyayari. Ayan ha. Higit sa lahat, inuulit natin, kung may sirang bubong, sirang pinto, ano ha? Dapat may hotline na sila, partner. Tumawag kayo sa NBI. Bago na nga daw billing yan eh. Ang ibig sabihin ng NBI ano ba yan? National Builders Incorporated. Baka sila na bagong contractors. At saka, ang requirement ngayon, hindi kinakailangan maging accountant o maging abogado para maging NBA agent. Aba, kailangan marunong kang gumamit ng drill at saka ng martilyo. At saka marunong ka sa plumbing. Pantakin mo sabihin, yung driver na nagpaputok, hindi pinahawak lang sa kanya yung baril. Naiputok niya, partner. Magtikan mo, partner, hindi ko maintindihan. Pinaglololo ko tayo, partner. Hindi lang yun. At saka, walang kagatol-gatol, ano ha? At ang malungkot pa, pinaniniwalaan ng publiko. Oo. Di ba? Sige, nasa inyo yan. Radyo natin.